Welcome to Donmar TV News Channel. Sinabi ng election watchdog na kontradaya na tila nga nagkaroon ng special treatment ang Commission on Elections o COMELEC kay dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi umano naging patas ang komisyon sa kanilang rules dahil matapos mapaso ang 5 araw na binigay sa kampo ng dating senador na sagutin ang petisyon para kansilahin ang kanyang COC, pinagbigyan pa ang hiling ni Marcos na magkaroon ng panibagong 5 araw na extension para sagutin ang petisyon. Marcos yan, no? Hindi ko alam kung ganun, kung ano, no? Pero dapat sana, no? Sa spirit of fairness and justice, dapat laging fair, no? At consistent sana ang COMELEC sa kanyang rules and regulations para sa integrity na rin ng COMELEC. Samantala, ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, hindi totoo na may special treatment kay Marcos. Batay sa resolusyon ng COMELEC 2nd Division na sinulat ni Commissioner Socorro Inting, hindi pinagbigyan ang motion for reconsideration na inihain ng ilang civic leaders sa pamamagitan ng kanilang legal counsel na si dating Supreme Court spokesperson Attorney Teodoro Te na huwag payagan ang hiling na extension ni Marcos. Paliwanag pa ng COMELEC, binigyan nila ng pagkakataon ang magkabilang panig na isumite at ilabas ang kanilang ebidensya sa kaso at marinig ang kanilang demand bilang bahagi ng due process. Makatutulong ito na magkaroon ng factual findings at tamang legal conclusion ang COMELEC sa kaso. No. Look, the 2nd Division clarified its grant of the motion to extend. And they clarified, number 1, the COMELEC does have the authority to disregard procedural rules, which is normal. Even the courts do it. Second, the 2nd Division saw that there was a need to resolve this issue rather than postpone it to a later date. Binigyang diin pa ng COMELEC walang pinsala sa mga petitioner dahil agad namang nagsumite ng kanilang sagot ang kampo ni Marcos noong November 19, 3 araw bago matapos ang binigay na extension. Bukas ng umaga ay nakatakda ang preliminary conference sa cancellation case laban sa Certificate of Candidacy ni Marcos na inihain ng grupo ni Attorney Te. Expected to be a very brief hearing. And after that, the parties will be given 3 days to submit their respective memoranda, at which point the case will be submitted for resolution. Samantala, nagtungo sa COMELEC kanina ang election watchdog na kontradaya. Nagsumite sila ng sulat kaugnay sa ilan nilang kahilingan sa komisyon para masiguro umano ang malinis at tapat na eleksyon sa 2022. Kabilang narito ang natawagan ng atensyon ng COMELEC ang mga aspirant at political parties hinggil sa mga nangyayari umanong premature campaigning at vote buying na pinapalitaw na ayuda. Nais rin nilang kansilahin ng COMELEC ang kontrata sa F2 Logistics na pagmamay-ari ni Dennis Uy na isa sa malaking campaign donor ng Pangulo noong 2016. Ang F2 Logistics ang nanalo na magdi-deliver ng mga election materials tulad ng vote counting machines para sa darating na eleksyon. Demand that President Duterte himself, a senatorial candidate, exercise prudence in selecting the next COMELEC commissioners whose terms expire in February 2022. Bernard, kabilang nga dito sa nais ng grupong kontradaya na imbestigahan umano ang mga politiko o mga kandidato na ginagamit ang resources ng pamahalaan sa pangangampanya. Nais din nila na kundinahin ng komisyon ang AFP, ang PNP at National Task Force LCAC dahil sa umano'y pangre-red tag nito sa iba't ibang mga kandidato, mga party list group at maging ang ilang election watchdog group. At tulad ng sinabi ko, yung panawagan po ni Marcos na magkaroon po ng
pagkakaisa, gusto kong iparinig sa inyo yung ilang bahagi na kanya sinasabi dahil mahalaga po yung sinasabi niya para malaman nyo kung ano yung ibig sabihin. Good morning po. Okay. I am very happy to have been able to attend this very significant ceremony that we have just conducted, where 4 major parties of major political parties in the Philippines have allied together and to join as one in pursuing the candidacies of all our candidates, not just myself, not just Mayor Inday, but also all of our local supporters and local candidates. This is a very important step. This is the beginning of our consolidating of the political forces, at least on this side of the political aisle. As we have been experiencing, it has been a very tumultuous campaign already, and we are still 6 months away from the actual election. Napakatagal pa, 6 na buwan pa, pero masyado nang magulo. Ang dami rin nangyayari na hindi natin inaasahan. Kahit na tayong mga sanay sa politika, ngayon lang natin nakita ang mga pangyayaring ito. So it is a tumultuous campaign in a tumultuous time in the history of the Philippines. And it is with these unifying steps that we hope to bring stability back. Well, first, to the political arena. To the political arena, which now is in the middle of the decision-making process that our people will have to come to when May comes and the election comes. But this is precisely the advocacy. This is precisely the ideology behind my candidacy, the candidacy of Mayor Inday. Together, we have come together on the basis of unity. And it is this unifying force that I believe will bring stability back, first to the political arena, and secondly, to the country. We are all faced... Yan po ang sinasabi ni Mr. Bongbong Marcos na gusto niyang magkaisa at pagkaisa, palakasin pa. Siyempre, dahil sa kampanya nga pong ito, sabi nga niya 6 months pa, pero medyo kakaiba talaga. So yan po, pwede po kayong mag-react, comment yan sa kanya sinasabing yan. At kung yung mga gunita ay nagkaroon na nga po ng malalim ng relasyon sa pinalakas na politika between Lakas CMP ni Mayor Sara as chairman at saka ho yung Partido Federal ni Bongbong Marcos. Ang inyo pong mga reaksyon at comment yan ay akin pong inaasahan dahil po nagpapatunay lang na ano man ang mangyari, ano man pagsubok, tuloy-tuloy ang laban ng kampo ni Mr. Marcos. Okay? Samantala, itong pangalawang topic natin ay ito hong kumakalat ngayon sa social media at iba pang mga balitaan na umatras daw o nag-withdraw daw si Senador Christopher Bongo bilang kandidatong Pangulo. Hindi po totoo. Dahil katulad po ng aking paniniwala sa tagal ko na po nakatutok sa politika, hindi pwedeng walang official candidate ang administration party o ang administration. Sa marami pong dekada na ng eleksyon sa Pilipinas, wala pong nangyari o bihir. Hindi ho nangyayari yung ang administration ay walang official na kandidato. Sa kasalukuyan, si Senador Bongo ang official candidate dahil ito po ay tinulungan ng partidong PDP Laban at saka yung PDDS na kailang ginamit sa kailang pagpapile ng substitute candidate. So yung kumakalat ngayon, yan po ay kanilang interpretation doon sa lumabas na interview sa kanya na medyo naguguluhan siya, nabigla siya sa kanyang pagdesisyon. Pero hindi nangangahulugang gano'n ang sinabi, nagwi-withdraw na. Mali po yung interpretation at mali din po yung sinasabi ng iba na kaagad ay withdraw. So nagkakaroon po ito ng kaguluhan sa mga balita. Sana ay hindi po ako tagapagsalita ng Malacanang pero sana po ay yung totoong balita ang ibilabas natin para ho hindi nalilito ang taong bayan. Especially ang mga Pilipino sa abroad. Kahit sinong kandidato may kanya-kanyang followers at supporters. Pero huwag naman sana silang nalilinlang o nagagamit ng iba para lang ho sabihin nag-withdraw, hindi naman totoo. Until now, itong mga oras na ito, wala pong kumpirmasyon na nag-withdraw. Katunayan, tuloy-tuloy po ang galawan. Kahapon nga po nasa Mindanao napakarami mga local government unit ang kausap ng administration party at nagdeklara ng suporta kay Senador Bongo. Pagkatapos ngayon, inaangguluhan ng resign. So, nag-withdraw. So, talagang kakaiba ang politika dito sa atin. Sabi ko nga sa inyo,
Tama rin yung sinabi kanina ni dating Senador Marcos na kakaiba ang politika ngayon kumpara ng mga nakaraan. Marami pa hong ganyan. Marami pang fake news. Marami pa hong mga speculation ng iba na wala namang pinanghuhugutan. Yun po yung mahirap eh. Kailangan po maging maingat sana yung mga nagbabalita na katulad natin at yung mga tao naman ay para hindi naman po nalilinlang at ang mga tao hanggat kayong naniniwala. Okay? Basta dito ho sa channel na ito gagawin natin ang lahat ng mga balitang may kaugnayan sa politika at magiging maingat tayo. Alam niyo yung pagsasabi ng withdraw, hindi ho yan pwedeng abalita kung walang kumpirmasyon mula mismo sa tao. Hindi pwedeng ibang tao ang panggalingan niya. Kasi ang pag-withdraw o anumang final decision, yung kandidato ang magsasabi. Hindi yung nakadinig lang. Hindi yung nachismis lang. Kasi yung mga nanggaling sa ibang tao na ganyang balita, chismis lang po yun eh. Or sariling interpretation. Delikado yan. Ang tao o ang kandidato lang ang kapanipaniwala kung anong sasabihin, kung withdraw o tuloy. So sa ngayon, ang lumalabas, tuloy po ang kandidato ni Senador Bongo at hindi siya nag-withdraw, inuulit ko. Pangalawa, hindi nga papayag po ang political party ng administration na wala silang kandidato. Yan po yung inyong pakatatandaan sa anumang eleksyon dito sa ating bansa, mga local o national. Laging meron silang alagang magiging kandidato nila. Okay? So, sana po ay huwag kayong naliligaw sa mga ganitong klase ng mga balita, lalo na doon sa iba na iba yung kanilang sinasabi. Ang mahalaga po ay maging magbantay lang tayo, mag-abang lang tayo, at ang final naman tulad na sinabi ko, tayo rin eh. Pagdating ng eleksyon, tayo ang boboto, tayo ang magde-decide kung sino ang karapat-dapat na kandidato, national and local. Yun po ang ating hintayin. Ito magugulong galawan ng kanya-kanyang gimmick, kanya-kanyang style, malilito kayo dyan. Kaya huwag kayo masyadong padadala, lalo na ho sa mga sinasabi nating maaaring fake information, fake news talaga, kung saan nagagaling yan, ayan po ay malabo talaga.